nagpalabas ng statement itong si Lieutenant General Balauro. Kilala ko po ito personally, no? Naging brigade commander ito sa area na nasasakupan po ng Laguna, Batangas, Quezon. So, class 1990 yata ito sa Philippine Military Academy. When I met him, he was a colonel yet, no? At hindi pa siya brigade commander. When I was a consultant to the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at the time na ako po'y aktibo pa during the time of former President Rodrigo Duterte. So isa itong magaling na officer, no? Itong si Lieutenant General, 3-star na po ito, at Area Commander ng Southern Luzon Command. Pag sinabi pong Southern Luzon Command, SOLCOM, ito po ay nagko-cover ng command ng Armed Forces of the Philippines sa area po ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, at buong Kabikulan, including Masbate, at Mindoro, Marinduque, Romblon, except Palawan, ano, mga kababayan. So area po yan ng Southern Luzon Command. Sa kabilang side, Northern Luzon Command yon. Mula naman po yan sa Central Luzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Vizcaya, Cordillera, Ilocos, Abra, Isabela, Cagayan. Northern Luzon po yon. NOLCOM. Kaninang hapon po, itong si Lieutenant General, pasensya na po kayo nagpapawisi ka Eric because sinabol ko pong schedule na ito dahil ako po ay nag-attend sa isang meeting ng mga sectoral leaders sa urban poor communities po sa Caloocan, Malabon, Botas, Valenzuela. Who are going to join the day of protest o araw ng pagtindig, araw ng pagbangon at pagtuligsa ng sambayanang Pilipino sa September 21. Kaya medyo hinahabol pa ni Ka Eric ang kanyang hininga, no? At kung makikita nyo, nag-i-spray na po ako ngayon. Ito, dahil na nag-shortness of breathing na pa ako 3 days, no? Ito po ay Seretide. Tinitira ko na po, hindi to cocaine, Ini-spray ko dahil nag-whistle na po ang pag nagpahinga ako, I can hear the whistle sound, no? So ibig sabihin, bumalik po ulit ang asthma ko dahil sa pagod siguro at kulang sa pahinga. So tumira na ako ng Seretide po ito. Anyway, mga kababayan, nais ko lang pong banggitin dito sa inyo. It is a very welcome development po itong inilabas na pahayag ng Southern Luzon Command. Commander po ito ng Southern Luzon Command na si Lieutenant General, 3-star General Area Commander, Lieutenant General Balauro. Ang sabi po niya, nakakaiskandalo ang malubhang pag-iral ng korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan at nakikiisa sila sa mga mamamayang Pilipino upang ito ay tuligsain. Sabi niya, sa gitna po ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, hindi ko kasi mabasa kasi parehong cellphone ang ginagamit ko, but I tried to read it before I went on board, no, mga kababayan. Sabi ni General Balauro, pinunong commander ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, at mabuti pa ito, may bolos ito ay kukumpara kay General Bronner na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na politikong-politiko ang forma at mga diskarte. Sabi ni General Balauro, nababahala sila at nasasaktan sila sa nakikita nilang malubha na pag-iral ng korupsyon at pagnanakaw sa pundo ng bayan sa gitna ng kahirapan ng mamamayang Pilipino. Ako po ay na-touch, no? I am so deeply moved sa ganong pahayag ng isang general na mataas ang katungkulan, prinsipyado, at I personally know him na hindi po ito kurakot o diskartidor na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Naging katrabaho ko po ito sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in Southern Tagalog Region. Partikular sa paglaban po dyan sa mga operations ng CPP, NPA, NDF, sa mga industrial zones, sa malalaking mga industrial park na ini-infiltrate nila dyan, sa area ng Cavite, Laguna at Batangas. So I know him personally. Maayos, matino po ito si General Balauro. Ano po ang kanyang binabanggit? Sabi niya, maliban doon sa sila'y nasasaktan, sa nakikita nilang paghihirap ng mamamayan,
milyong-milyong mga Pilipino habang naglulustay at natutulog at nagpapasasa sa ninanakaw na yaman, ang mga politikong dambuhala ang pagnanakaw, pati mga anak at pamilya nila, ay namamatay din ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno upang panindigan at ipagtanggol ang ating demokrasya, ang kapayapaan at seguridad ng bansang Pilipinas, samantalang wala kang makikitang ni anumang pagrespeto o anumang pagkakaroon ng damdaming mahiya itong mga magnanakaw at mga kurakot sa gobyerno. Wala siyang pinatungkulan, si General Balauro, but the statement released by a senior military officer in the person of Lieutenant General Balauro is something that is loaded with emotions that reflect the sentiments ng mga sundalo at pati na po ng kapulisan. In fact, I am talking to 2 police generals na naging kabahagi ko po sa NTF-ELCAC. They were also colonel at that time. At binabanggit nila, matagal pa ba ito ka, Eric? Matagal pa ba ito? Hindi na po namin kaya ang nangyayaring nakikita namin na anytime ay sasambulat po ang galit ng mga mamamayan. Mantakin nyo mga kababayan, kahit ano pa po ang gagawin ngayon ni Marcos Jr., the political crisis created by the enormous scandal of plunder and massive systematic corruption become irreversible. Hindi na po ito mapipigilan mga kababayan. Ibig sabihin po, if there is now at the degree and level of an officer with a 3-star rank holding an area command, sana hindi nila ito i-relieve, kasi pag pinarelieve ito ng Board of Generals o ng Department of National Defense, nila Secretary Teodoro at nila General Bronner, alams na. Dahil tiningnan at binasa ko pa ulit-ulit ang statement na ito ni General Balauro, wala siyang tinutumbok na anuman o sinumang politiko, pero puno ng damdamin, ng pagdadalamhati at ng kanilang sentimiento na sa gitna ng paghihirap ng mga sundalo natin na mamatay sa mga labanan laban sa mga komunistang terorista, sa mga extremist terrorist sa buong bansa at sa saang mang panig ng mga kanayunan at mga lugar na may pagbabanta sa pangseguridad at mga demokratikong karapatan ng mamamayan at kapayapaan ng buong bansa, ang unang nagre-respondi at nagtataya at nagbubuwis ng buhay, mga sundalo at pulis. Subalit, ang mga mamamayang Pilipino at sila na nanggaling din po sa pamilya ng mga mahihirap na pamilya ay binibiktima po sila ng mga wala na ngang naiambag na kabutihan sa ating bayan, pinagpapasasaan pa na parang mga buwetre, buaya at mga parasitikong nabubuhay sa dugo at pawis ng mamamayan upang makapaglustay sila ng pundo ng bayan. Walang pakialam ang mga kagaya nito nila Martin Romualdez. Mantakin mo ang kanyang mga luxury cars, hindi lang pala ang mga Diskaya family. Ay lumalabas ngayon ang impormasyon, hindi bababa sa 10 billion pesos ang worth ng mga high-end luxury cars estimated to be owned by Romualdez. Ganon din po dito kina Benny Abante, ang mga luxury cars nila at ang mga mansyon po nila hindi bababa sa tag 200 to 300 million. Sila Manix Dalipi, nasa nga subdivision like Dasmariñas Village, Bill Air, Dasmariñas Ayala Alabang Village, nasa Forbes Park, nasa Valle Verde, mga exclusive subdivision, 24 hours ang security at nakabakod ng matataas at wala po silang problema sa baha o ano pa mang mga problema sa kagutuman o kahirapan at kawalan ng pagkain. Subalit ito lahat makikita natin na nanggaling ang karamihan nitong pinagpapasasaan nilang mga pondo na galing sa mamamayang Pilipino sa buwis na pinaghirapan ay pinagpapasasaan nila. Mantakin mo, fleet of exclusive and mga high-end, top-of-the-line luxury cars kay Romualdez alone 10 billion pesos.
Ang kanyang isang eroplano na second-hand refurbished galing kay Lusutan, Gulfstream, ay nagkakahalaga po ng almost 500 million pesos. Ang G4 Gulfstream na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Ganon din po si Saldico. Ang kanyang mga helicopter at mga eroplano at mga mansyon. Si Martin Romualdez po, kabibili lang ng 1.6 hectares ng prime lot property inside Forbes Park na nagkakahalaga po ng 6 billion pesos. Pinapatayuan niya ng mansyon na 1.2 billion pesos. You cannot blame why the likes of sensible and with moral standard kind of officers in the like of General Balauro will now have to share and air their sentiments and grievances in behalf of the officers of the armed forces of the Philippines. Terrible. This is terrible, mga kababayan. So you can see through the lens ng statement na inilabas po ng Southern Luzon Command that indeed, hindi na po nila maaatim ng mga sundalo at pulis. Kung ito man po ang sitwasyon natin ngayon, kung ito man po, mga kababayan, ay ipapatawag siya ng mga Board of Generals ng Department of National Defense to explain, at kung ipa-take down po ang post na ito, alam na natin na naglalaro ng politika si Marcos at wala siyang pakialam sa katotohanan ang punot dulong pinagmumulan kung bakit nanumbalik, lumalim at lumubha ang pagkakaroon ng pandarambong sa kabanang bayan at sistematikong pagkakaroon ng malawakang korupsyon at almost all levels of government in almost all agencies of government ay nagsimula nang ang kanyang termino ay nagsimula din po kasama ang pinsan niya. Short of saying, sinasabi ni General Balauro, and I believe ito po ay sentimiento ng bawat isang marami na mga private PFC, patrolman, korporal, sarhento, lieutenant, kapitan, major, colonel, at iba pang mga ranggo hanggang general na iiskandalo na po ang ating armed forces of the Philippines. And I believe ganyan din po ang sentimiento ng Philippine National Police. Kung mapapatahimik man nila o masisitaman ni Marcos, ni Gibo Teodoro, at nila Bronner, si General Balauro, the message has already come across the table. Ito po ay narinig na at natanggap ng mga taong bayan na may sentimientong binibitbit ang ating mga kasundaluhan mula sa matataas na opisyal, senior officers, hanggang sa junior and middle level officers, hanggang pababa. Nararamdaman po nila ang hapdi at pait ng miserabling buhay ng mamamayang Pilipino na naghihirap at lalong pinapahirapan ng gobyernong ito ni Marcos, samantalang inaariglo at dinidiskarte nila na makalusot ang kagaya nila Martin Romualdez at nila Saldico. At tatawagin pa ni Lola Laila de Lima, tarantado din ito, no? Si de Lima, no? Pasensya na kayo, ha? Hindi ko kasi kayang murahin ng PI. Selfless act daw ang ginawa ni Romualdez na pagbibitiw sa pagka-speaker. Of all the people, si de Lima magsasabi na selfless act, tarantado. Anong selfless act? Si Martin Romualdez ay arkitekto at punong salaring kriminal na itinuturo kung bakit nagkaroon ng massive illegal and criminal congressional insertions na kanyang minaniobra kasama sila Saldico at nakinabang pati ang mga komunista na mga party list at mga grupo ng mga dilaw and pink zombie sa Kongreso at pinirmahan at kinonsinti ni Marcos. Martin Romualdez is not innocent. He is the co-architect and co-main conspirator with Marcos. At ngayon, todo depensa din itong si Janet Dengbaksha Queen Garin. Sabi niya, nag-offer daw ng kanyang sarili si Martin Romualdez sa kasalanang hindi niya ginawa. Excuse me, ha? Kasalanang hindi ginawa? Eh siya nga ang pasimuno. Itinuturo siya mismo ni Congressman Toby Chanco. Itinuturo siya mismo nila Congressman Ungab,
nila Kiko Barsaga at ng marami pang kongresistang hindi nakikinabang sa kanya na siya ang arkitekto at pasimuno ng mga insertions na ito ng mga AIX, AKAP, MAIC, TUPAD at pati na po ng mga flood control projects na hindi ka makakakuha kung ikaw ay tumutuligsa, tumututol o hindi nakikiayon sa kanila ni Marcos. So ginamit talaga ito sa panunuhol ang mga pandarambong na ito, and to the point that it became smooth and efficient na magnakaw ka basta ikaw ay kaibigan ni Marcos at kaalyado nila ni Martin Romualdez. Okay lang yan. Kaya naging dambuhalang magnanakaw ang mga kagaya po ni Saldico at ng mga kongresistang naiiwan dyan, nila Dalipi, nila Dong Gonzales, at marami pa sa mga core group ng gangster na mga sindikato ni Martin Romualdez. And now, sasabihin itong mga alipores ni Martin Romualdez at ni Marcos na nagsakripisyo si Romualdez, nagsakripisyo daw siya at kanyang ipinakita na kahit wala siyang kasalanan, ay kanyang haharapin ang pagtuligsa at ang galit ng mga tao sa isyu ng korupsyon. Dapat lang. In fact, the resignation so-called of Romualdez sa pagiging Speaker of the House was nothing but a calculated damage control. Mga kababayan, it was a damage control. Para lamang mapaibsan at mabawasan ang nagngangalit na si Simburyo na pwede nang sumabog bilang bulkan ang dibdib ng mga mamamayang Pilipino sa darating na mga araw. Pinakalma ni Marcos. Sabi niya, sidestep ka muna, pero hindi naman natin kukunin ang mga ninakaw ninyo. Palamig and then exit. Because we did not hear Marcos ordering the Anti-Money Laundering Council and the Department of Justice, including the National Bureau of Investigation and the National Intelligence Coordinating Agency, with the full weight of the force of the weight of power of the President, including ang mga instrumentalities of government na binanggit ni Ka-Eric. Hindi nila hinahabol sila Saldico, hindi nila hinahabol sila Martin Romualdez, hindi nila hinahabol ang Gang of Six ni Romualdez. Si Romualdez, si Saldico, si Manix Dalipi, si Dong Gonzales, itong sila Garjola, itong sila J.J. Suarez, at itong sila Saldico. Hindi nila hinahabol. There is no single filing of case of forfeiture or petition for forfeiture, seizure, and freeze order by the Anti-Money Laundering Council at the Court of Appeals upang habulin ang kanilang mga bank accounts, foreign deposits, at pati po ang kanilang mga real property, ari-arian, at ang kanilang luho sa mga sasakyan, eroplano at helicopter. There is none of that sort of order na ipinalabas ni Marcos. Ibig sabihin po, mga kababayan, binobola ni Marcos ang taong bayan. At dahil ngayon po nakikita ng mga mamamayan, hindi na po ito tama. Hindi na po ito ma-tolerate pa. Kaya, regardless ng kulay sa darating na September 21, bubulwak at dadagsa ang mga Pilipino sa lansangan. And it is a very welcome development that we can have this kind of senior officers in the persona of at least Lieutenant General Balauro, ang punong commander ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, na matapat at matatag at matapang ang paninindigan to speak out na hindi nila kayang tiisin ang kahirapan at pagpapahirap na nararanasan ng mamamayang Pilipino at ng mga kasundaluhan habang namamatay sila sa pakikipagdigma sa mga kalaban ng gobyerno sa tagapagwasak ng ating kalayaan at demokrasya at ipinagtatanggol ang kaligtasan ng mamamayan at ng buong lipunang Pilipino. Ang mga sundalo ay pamilya din po nila magsasaka, manggagawang bukid, mga magbubukid, mga galing po ito sa mga manggagawa, urban poor at ordinaryong ultimong mamamayan ang pinanggalingan nito mga sundalo at pulis. And so therefore, biktima din po sila. Direkta, double victim. Biktima sila ng baha, biktima pa sila po ng pagtudutudong kaltas sa buwis nila habang kinukurakot lang. At ibinabayad lang ng mga anak at pamangkin ng kagaya nila Saldico na kayang magbayad sa isang pagkain 795,000 pesos. My goodness! No, sarap ipalunok sa kanya ang resibo na yon
at sakalin kung pwede pa lang, parang ipakita sa kanya at ingud-ngud ang mukha niya. Tingnan mo ang kalagayan ng mga nakatira sa payatas, nakatira sa mga lugar na binabaha. Ingud-ngud kahit mga 2 oras lang na ingud-ngud mo siya sa baha para maintindihan niya itong anak o pamangkin niya tato ni Saldico. Kasama si Saldico at sila Martin Romualdez. But all of this, ang pagkagalit natin na ito, ay kapos at kulang kung hindi natin tumbukon sino ang mastermind. The mastermind is none other than Marcos. Mga kababayan, kaya naririnig ko po na sa darating na September 21, mahigit 100 na mga retired generals, some of them had been Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, Commanding General of Philippine Army, Commanding General of Philippine Air Force, and Commanding General ng Philippine or Rear Admiral or Flag Officer in Command, ang tawag dyan sa Navy. They are joining itong grupo ngayon ng mga naunang retired generals and retired officers na nagka-camp out dyan sa labas ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Ayun, mga kababayan, these are number of times and days that we count down. Binibilang po natin ang araw kung hindi man sa September 21 ang bigwas ng sambayan ng Pilipino, at least the September 21 will be remembered as the day na kung saan makasaysayang tumindig ang mga mamamayang Pilipino. Hindi man po isisigaw ng ilang sektor, kagaya ng sektor ng simbahan, mga dilaw at mga komunista, tayong ordinaryong mamamayan ang magsisigaw sa September 21. Marcos resign. Romualdez palayasin, aristuhin sila, at litisin at ipakulong at bawiin ang ninakaw na kayamanan. They should suffer and face the consequences of their actions, including Marcos. Ang ating kultura na mali at values na tayo ay tinatawag na gullible. Ang gullible po ay negative values po yan. No? Ang spelling ng gullible ay G-U-L-L-I-B-L-E. G or golf, G-U-L-L-I-B-L-E, gullible. Tayo po ay gullible. Madali po tayong lumambot at nagiging pusong mamon na pinapatawad natin at pinapalagpas kapag nagbait-baitan, kapag nagkunwa-kunwari ang humihingi ng tawad. Kaya hindi na natin napaparusahan No? Hindi na natin nasisingil ang mga magnanakaw at mandarambong at nare-recycle sila sa puder at kapangyarihan kapag nagkakaroon ng mga eleksyon, 2 or 3 elections, babalik na naman po sila. Kaya kagaya ng pagbalik ng mga Marcos, we really made a very serious historical error in having Marcos elected sa 2022 elections. That was one of the worst election or historical errors that we ever made as a people. Because nalinlang tayo. Gullible. Gullible means tayo ay lumalambot at nagiging pusong mamon sa hindi makatarungang antas na tinatanggap na natin at pinapatawad bigla ang mga kriminal na magnanakaw at abusado sa poder kapag sila ay nagbait-baitan at kapag sila ay kumakalma-kalma na. We will not allow that to prevail. Mapalayas man si Marcos sa puder at si Romualdez, lahat po sila ay dapat hahabulin ng katarungan at batas. At sila ay kakasuhan, lilitisin at ipapakulong at babawiin ng mamamayan through the legal processes natin ang mga dinambong at kinurakot na mga perang ito. That include, of course, ng mga sindikato sa DPWH at mga kriminal na mga contractors. Ngayon, sinasabi nila, nag-file naman daw ng forfeiture and seizure cases and freeze order itong sila Vince Dizon, ang bagong talagang DPWH Secretary. Pero ang hinabol nila, mga butete at mga sapsap kung si Senator Marcoleta. Mga contractors lang at ilang mga kriminal na mga operatiba sa DPWH. No? Hindi nila kinasuhan si Saldico, si Martin Romualdez, si Dong Gonzales, si J.J. Suarez, si Garjola, si Manex Dalipi, sila Kimbo. Ang lahat ng mga ito
ay nakita po natin, sila garin, kung paano po nila inalipusta ang taong bayan sa pagwawalang bahala sa kanilang pangangalandakan ng kanilang krimen ng pandarambong na parang wala silang pakialam. Where are the cases? Where are the application and petition at the Court of Appeals na sinabmit ng Anti-Money Laundering Council against these big fishes at hanggang po abutin si Marcos? Kaya ito po, no? Challenge talaga ito kina Mayor Magalong at kina Ping Lacson, no? They are trying to make it appear that they are serious na habulin at papanagutin ang mga nandambong at nangurakot, and yet they are not so ready and prepared na kumprontahin ang punong arkitektong salaring kriminal hinggil sa problemang ito ng panunumbalik ng malawakan at malubhang korupsyon at pandarambong, none other than Marcos and Romualdez. Yan ang challenge ngayon sa kanila. This is now the day of the reckoning. Paniningil na po ito at pagbayad at mukhang nakikita nating puno na nga ang salop. Hindi po magre-resgo ng kanyang karir, ng kanyang ranggo at ng kanyang propesyon itong si Lieutenant General Balauro kung hindi niya po ito pinag-isipan at kung hindi po niya ito nararamdaman na sobra-sobra na ang garapalan, pagkagahaman at pagkawalang puso ng mga magnanakaw sa Kongreso at mga kasabwat nilang taga-DPWH, taga-DBM, taga-Commission on Audit at mga contractors. And of course, we cannot miss out on Marcos and Romualdez.